Grabe yung garahe na ito, guys. Dami supercar. Tayo natin bumaba. Sir, excuse me, question for you. Paano po tayo umaman? Ay, nagulat. Paano ako yumaman? Ako, sir. Well, nagsimula ako sa trading ng mga, kotse, mga anything that I can do buy and sell. Yeah. Grabe, sir. Ang laki po ng garahe nyo. Ang gaganda ng mga kotse. Ako po, sir, nag-interview po ako ng mga successful people sa buong Pilipinas po, sir. Okay. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Sige, okay. No problem. So, gano'n na po tayo katagal sa car industry? Year 2000 pa. 2000 pa, sir? Naghati kami ng kaibigan ko sa isang 1996 Honda Civic. Nabili namin yon year 2000. Grabe, so second hand po to, sir. Tapos piniflip nyo na. Humiram ako sa mom ko. Pagkakaalala ko, nabili ko yung 250,000. Naghati kami, tig 125. Grabe, sir. Isa po pala kayo sa mga nauna nag-buy and sell dito sa Pilipinas. Grabe, year 2000, no? Ilang taon po tayo na nakuha natin yung first million natin? First million maybe around 24? Sir, ilang taon na po ba tayo ngayon? 41. Pero galing po ba tayo sa pera? Well, technically speaking, yung family ko, meron kaming resources. But ako mismo, when I started, wala. Wala naman. Yeah. Tanong ko lang, sir, paano natin nasimulan yung ganitong klaseng business kung wala tayong pangpuhunan sa mga ganito? Yun, noong una, humiram ako dun sa mom ko. Humiram ako 125,000. Parang a month or two, nabenta namin. Nag-profit kami ng, parang nabenta namin 300. We earned 50. So, split kami. This was way back year 2000. Yung 25,000 na yun, malaki na yun. Sabi ko, ganda pala. Idea nung bibiling ko, ibibenta ko. Parang ganon. Pero sir, balik tayo sa pinaka-life-changing conversation ng buhay niyo, sir. Ano po yung best advice na nakuha natin during our career? If I may share to you, dumating ang 2010 to 2012, medyo nagkaroon akong problema. Bumagsak ako. So I was down couple of millions. So natandaan ko no, hindi ko na alam kung paano ko isi-settle. Okay lang kung zero kayo eh. Kasi pag zero kayo, wala kayong poproblemahin, kaya nyo makabawi. Ako, I was negative Negative billions. millions. So hindi ko na alam paano gagawin ko noon. Natandaan ko, sabi ng dad ko sa akin, anak, kung may utang ka sa ibang tao, wag mong kakalimutan na hindi mo isi-settle. Kasi pag hindi mo binayaran yan, tandaan mo, ang balik ng swerte sa'yo, sobrang hirap. Para bang mabigat na mabigat. Tumatak sa akin yon through the years. Talagang kahit natagalan, from 2011 to 2012 hanggang 2015 to 2016, nagbabayad ako. Sabi nga ng dad ko, babalik sa akin. So mukhang totoo naman. Oh, sir, no? Grabe, sobrang dami niyang kotse ngayon. Hindi lang din talaga yun sa utang, di ba, sir? Gumawa tayo masama, babalik sa atin ng 10 times. Gumawa tayo ng mabuti, babalik din ng 10 times. 10 times or 20. Pero tanong ko lang, sir, nung pinapasok natin tong business natin, may mga tao bang nag-doubt sa atin? Oo, alam mo, sa pagnenegosyo, madaming magda-doubt sa'yo. At the end of the day, when you make it, doon ka lang nila paniniwalaan, doon lang sila mabibilib sa'yo. Pero meron at meron. That's for sure. Paano po natin na-handle to, sir, na tuloy-tuloy pa rin tayo sa business natin nang hindi po nakikinig sa mga taong to? So, itong mga kotse na to, bata pa lang ako, sabi ko gusto ko na tong kotse na to. Hindi ko siya kayang bilhin eh. Hindi ko siya kayang bilhin in a way na babayaran ko ng isang buo. Kaya ko siguro installment payment. So, may mga nilapitan ako noon. Sabi ko, pwede ko bang installment to? Wala nagtiwala sa akin. Hindi naman wala nagtiwala. Siguro, hindi lang din sila talaga nagpapa-installment. Sabi ko, in time, pag ako nakabuelo, nakaipon ng kaunti, magtitiwala ako or susubukan kong makatulong sa mga may gusto ng kotse. Kung maganda naman ang background nila, pwede ko silang pa-installment basis sa mga kotse ko. Ang ganda nun, sir, no? Kasi yung napagdaanan natin noon, alam na natin kung ano yung nafe-feel natin, eh, no? Yung nafe-feel natin, basically yun. Kaya ang gusto natin, sir, baguhin yun nung tayo naman yung success, di ba? Oo, alam mo, ang dami kong stranger people na pinagkatiwalaan. From 1 to 10. Siguro maybe mga 7 or 8 pinagkatiwalaan ko ng mga strangers. Alam mo lahat sila. They paid me in full. Merong ibang hindi nakapagbayad sa akin. Pero ganun eh. Part ng business Part ng business yun eh. Hindi naman sa 10 ginawa mo lahat tama at hindi mo natikman ng pagkakamali. Hindi mo rin matututunan kung paano mo ipunin o isubi ng matindi yung pera mo. Sabi nga nila, win some, lose some. Pero sabi nga daw nila, yung lose some na yun, win pa rin yun, no? Kasi lesson pa rin yung makukuha Oo natin. naman. Pero sir, tanong ko lang po, dito po sa Pilipinas, sa tingin niyo po ba lahat po ng tao dito built for entrepreneurship? I hope na lahat built for business. Kasi syempre, pag negosyante ka lahat, luluwag ang buhay mo, gagaan ang buhay mo, di ba? Kasi you have your own time. Nasa tao pa rin eh. Meron ako mga kaibigan na nagtatanong sa akin paano ko ginawa, paano yung ganitong negosyo. I will tell it to them several times. Let's say January 1, nag-usap kami. Next year, magkikita uli kami January 1. Tatanungin nila ako uli. Siguro from day 1 until the 10th year, kung tatanungin mo ko at hindi mo gagawin yung sinabi ko, it will be just the same. But if you want to make it big talaga, you have to risk something to win something. Kumbaga, make it or break it. Once you make it, okay. Once you break it, that's a lesson for you. Oh, tama po yun, sir, no? Kailangan lang talaga natin mag-start and gumawa ng change sa buhay natin, no? Kasi sabi nga daw nila, if you always do what you always did, you will always get what you always got, di ba? Yes, correct. Tama yun. Oo. Alam mo, magaling ka sa mga mga saying ha. Natututo lang din po, sir, sa mga
mga taong katulad nyo. Pero sir, sabi daw po nila, pag naging milyonaryo at saka bilyonaryo po tayo, mostly dito sa mga to, malulungkot eh. Kayo po ba sir, masaya po ba tayo ngayon? Alam mo, sa awa ng Diyos, masaya naman ako. Pero sir, ano po kaya sa tingin nyo yung dahilan kung bakit mostly sa mga millionaires and billionaires, parang malungkot daw sila? Alam mo, at the end of the day kasi, it's not only about money. May kanya-kanya tayong problema. Kung pera lang ang problema mo, sa tingin ko kaya mong solusyonan. Kasi kaya mong solusyonan, magtatrabaho ka lang. Pwede kasi yung ibang milyonaryo o ibang bilyonaryo, may iba silang problema. Pwedeng hiwalay sila sa asawa nila, hindi nila nakikita yung anak nila, or meron silang may sakit na iniinda. So at the end of the day, kailangan everything is balance. Family sumusuporta sa'yo. Like my wife, she always supports me kung ano man ang gusto ko, kahit ayaw niya na, oo na lang siya dahil gusto ko. It's a matter of paano mo gagawing masaya rin yung buhay mo. Nasa tao din yan. So isipin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Baka hindi na pera ang sagot eh. Baka minsan nga, pag wala ka pang pera, mas masaya ka pa eh. Wala kang stress. And you don't have to prove something. Kasi pag may pera ka, andyan eh. It's easy to get your first million. But the idea is how to maintain it and how to prolong it. Tama po yun, sir. No? Ang sabi nga daw nila, more money, more problems. No? Paano natin i-maintain yung pera na yon? Or paano pa lumaki sa mga susunod na taon, di ba? Yun po yung mostly na nagiging Kasi you problema. have, yung graph na kailangan mo siyang sundin. Yung ikaw mismo sa sarili mo, pagka hindi mo nasunod yung graph, parang you feel there's something wrong. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gustong mag-succeed sa industry, na gusto nilang pasukin? Kailangan gusto nyo yung ginagawa nyo. Ako gusto ko yung ginagawa ko. Mahilig kasi ako sa kotse. Kung hindi man ako makabenta or what, mahilig ako mag-drive. Mahilig ako mag-setup, mahilig ako magpaganda ng kotse. So passion ko ang kotse. Once yung ginagawa mo gusto mo, para ka nang hindi nagtatrabaho. Tandaan mo, mas lalamangan nyo ang pagiging mabuting tao kaysa yung panlalamang nyo sa ibang tao. Kailangan balanse inyo. Gusto nyo silang lamangan? Gawan nyo rin ang maganda. Even out nyo. Kasi hindi naman pwedeng palaging ikaw lang ang panalo. Kailangan you also let other people win. Yun, tama yun, sir. No? Sabi nga daw nila, the world is balanced, di ba? Or the universe is balanced. At the same time, sir, kapag nakuha natin yung passion natin, hindi na magiging work talaga, no? Magiging lifestyle na talaga yun, di ba? You have a wonderful advice, sir. So thank you so much for your time. Thank you, Thank Pleasure you to meet you. Pleasure to meet you.